beloved Boss Mike Cervera. Ngayon alamin natin mga kababayan, saan ba nang gagaling ang binabayad sa mga putang inang yan? Eto naman mga kababayan, Ted Pailon, putang ina, pasok! Ilang kayong abogado? 18 ho ba kayo? 16 po sa ngayon, pero bagyan ko lang po ng konteksto, Manong Ted. Kasi lumalabas parang ang dami-dami naming abogado. No? Kaya po umabot ng 16 yan kasi... Kaya daw umabot ng 16, yung abogado ni Sara Duterte, putang ina, wala naman tayong nakikita Ang daming abogado, wala tayong nakita ni isa sa pagdinig sa Kongreso, putang ina talaga. We're working with law firms, no? Kumbaga, for example, ako may sarili akong law firm ko, and then yung Fortuna Narvasa, which is really the lead law firm here, we engage them. We are collaborating with them. Kaya kami naging 16. So, Kaya daw sila naging 16. Sige, tuloy. Ibig sabihin, mga associates po kasi yung iba dyan, ng mga law firm, and then we're working as a team. But ito, Kahit pa, sabihin mo na lahat, kahit associate kayo, kahit ilang kayo sa law office, wala kaming pakialam. Ang pinag-uusapan dito, gaano kayo karami. 16 kayo, putik na yan 16 attorney. Vlogger sa presscon. Ganun nga kasi kabobo si Sara Duterte. Kaya nga ang balita ngayon, mga kababayan ko, si Sara Duterte nabwisit sa isang abogado. Siguro pinagpipilitan yung gusto. Dahil mga kababayan, pinagpipilitin yung gusto, ayaw ni Sara. Ayun, binato ng laptop. Tangina si Sara Duterte ng bato ng laptop. Bakit? Pinagpipilitan ng abogado na ito yung tama ayaw makinib ng putang inang Sara nyo. Anong ginawa? Ayun, napikon. Sinumpong ng topak. Binato yung abogado. Tangina talaga, mga kababayan, ibang klase. Ibang klase talaga. Tuloy. doesn't mean na meron tayong 16 na individually na na-engage na lawyers. Doon mismo, opo. Yung nga po, para mas klaro. Pero attorney, ito po, kasi alam niyo ho, ang klasifikasyon nga, di ba, sa mga abogado, meron abogado de Campanilla. May abogado di Campanilla at karamihan ng pinagkukuha ni Sara ay abogado di Campanilla. Tang-ina, abogado di Campanilla na yung pinagkukuha ni Sara? Nako, hirap na ipagtanggol pa siya. Putang ina, Sara, kung wala kang kasalanan, hindi na kailangan ng abogado. Kahit ikaw na abogadong bobo, kayang-kaya mo na yung sarili mo. Tama ba, mga kababayan? Tama? Alam nyo, ganito lang yan. Napakasimple. Mga dides, makinig kayo. Napakasimple lang. Kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, pakinggan nyo tong putang inang sasabihin ko. Hindi niya na kailangan ng magaling na abogado. Hindi niya kailangan ng napakaraming abogado. Bakit? Kung wala ka talagang kasalanan, Sara, kahit ikaw mismo ang pumunta mag-isa, kaya mong ipagtanggol yung sarili mo dahil abogada ka. Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha ninyo? Abogado yung putang inang yan. Diba? O gusto mo yung mga mahihinang klase ng abogado, yung talunan sa mga debate, kunin mo si Libayan. Papayag yan kahit libre yan. Para hindi ka na magastusan, para hindi ka pag-isipan kung saan mo kinukuha yung putang inang binabayad mo sa mga abogado mo na yan. Saan damakmak nila? Puro di kalidad. Di kampanero. Di Campanilla. Tama ba, mga kababayan ko? Kasi ako, halimbawa, wala akong kasalanan kahit mag-isa ako Kahit saan nyo ako dalhin, mga kababayan, kahit paikot-ikutin nyo ako, wala akong kasalanan kahit na ako paratangan ninyo na binengbang ko si Mocha dahil alam ko naman na sa sarili ko na hindi totoo. Wala nang abogado, kayang-kaya ko yung sarili ko. Diba?
paano ko bebeng-bangin yun? Unang-una, hindi ko trip yun. Iba yung trip ko. Di ba? Ganun yun eh. Oo, anong pagkakaiba sa kaso ni Sarah? Si Sarah, mga kababayan, abogada siya. Abogada. Para si Atty. Claire Castro. Di ba? Yung kaso niya kay Lipiste, itong iyaking anak ni Loren Ligarda. Tangina, walang ginawa kundi magsumbong na lang sa nanay niya. Anong ginawa? O, kita nyo, pinagmumulta, hinihingan ng multa, 500 million. Di ba? O, tanginang yan. Ano nangyari? Nga. Di ba? Ano nangyari? Ayun, binasura yung kinaso niya. Ngayon, mukhang hihingi yata ng danyos si Atty. Claire Castro. Putang ina, 500 million yan. Sa bagay, magkano lang naman yung 500 million sa 30 billion na nakulimbat niya. Okay, tuloy natin to. May abogado debate nga, no? As in, yung pong Narvasa Law Office na yan, hindi ho naman maitatanggi din. Isa yan sa mga kinikilala. And ang impresyon kaagad, mamahaling abogado yan. Kita nyo, ang impresyon kaagad talagang mamahaling abogado yan. Hindi basta-basta. Di ba? Jason Permin, Hindi basta-basta. Tuloy. Saan nga naman nanggagaling ang pera, Teresita Tan? Wag ka nang lumayo kay kay Pangulong Apo Lakay, Marcos. Putang ina, murder yung kaso. Ipinagtanggol yung sarili mag-isa. Kasi matalino. Yan ang kaibahan ng bobo. Bobong abogada, si Sarah, kailangan 16 abogado niya. Matalinong abogado, sino? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., example, at saka si Atty. Claire Castro, example, yung mga yan. Hindi kailangan ng abogado. Palibasa kasi, mahirap depensahan yung ginawa ni Sarah na pagnanakaw pandurugas, kitang-kita naman putang ina netong anak ng mamamatay tao na yan. Na kumukulimbat ng pera sa pogo at sa illegal na droga. At putang ina pati sa China. Hayop na yan, kaya nga pro-China yung putang inang yan eh. Lahat na mga kababayan, sinisip-sipan niya. Lahat mga kababayan eh. Ewan ko ba nga ba? Parang universal yung bunganga niyan, Lahat kayang sipsipin eh. Kahit tilapia, kahit hotdog, sinisip-sip. Ayop ka, Sarah, putang ina mo. Di ba? Di ba? Sige, tuloy. So, dito po sa isyong ito, sa problemang ito, sa kasong ito, mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho, Alaka! Eto mga kababayan, mali yata na sinabi. Eto naman si Ted Pailon, pahamak din minsan, Grabe ito, tingnan nyo mga kababayan ko. Ang tanong niya, sino, ang nagbabayad sa inyong mga abogado? Patay. Yang ganyang tanong, mga kababayan, nako, Diyos ko po, oo. Malamang pinagpapawisan na itong tagapagsalita ni Sara Duterte. ba'y pwedeng gastusan o kasong ito, mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho ba'y pwedeng gastusan? Official ho kaya ito na pwedeng sabihin na ang pondo ng OVP ay pinapayagan ng batas na gastahin para sa kasong ito to pay all her lawyers kasi ito naman ay official function, kumbaga. Nako, bawal yan. Manong Ted, bawal yan. Ako naniniwala. Bawal yan tanong na yan. Ay, yung tanong tuloy. Bawal namang galing sa opisina ng Office of the Vice President yung binabayad sa mga abogado niya na 16. Lagpas pa nga eh.
Sa abogadang di Campanilla, mga kababayan, 16, mamahal niyan. Sagot! Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot, because of attorney-client privilege, no? At syempre, ethical reasons. Tingnan nyo, hindi niya masagot. Basta sinabi niya, mga kababayan, dahil daw sa ethical reasons, hindi niya pwedeng sabihin kung saan nanggagaling yung mga binabayad sa mga abogado. Pero hindi daw pwede, mga kababayan, na manggaling sa OBP. Tangina, mga kababayan, pananiniwalaan nyo yan? Puta, tapos biglang sabi, hindi daw pwedeng sabihin. Bakit hindi pwedeng sabihin? Putang ina, ano? Baka naman siya mga, drug dealer yan. Siya mga, drug lord yan. Tangina, matindi yan, mga kababayan ko. Tuloy. Cannot disclose kung ano yung detalye ng aming engagement. Pero masasabi ko sa inyo ngayon na definitely hindi po pondo ng OVP ito. Dahil ang Tanong ko sa inyo, hindi ho basta-basta ang pera na pinapakawalan sa mga abogado na yan. Aminado sila, Linta Mori, ka-vibes, hindi pera ng OBP kasi nga, illegal. Sabi na Alicia Duran, confidential again. Pero kapag gagamitin nyo ang sentido común, common sense, mga kababayan ko, unang-una, wala namang negosyo. Mga kababayan walang negosyo Walang negosyong nalithala si Sara Duterte na kaya na bayaran itong mga abogado, itong sandamakmak na pambayad sa abogado. Makakalikom ng pera na pambayad sa mga abogado. Sipin nyo maigi. Anong negosyo niya ang pwede na kaya i-covered lahat ang 16 mahigit na abogado na nagtatanggol sa kanya? Unang-una, acceptance fee. Ikalawa, mga kababayan, meron siyang royalty. Ikatlo, mga kababayan, mamimili ka kung merong tawag diyan? Retainer fee. At meron pa, mga kababayan, appearance fee. Meron pang doc stamp fee. Maraming babayaran, putang ina. Isama nyo pa kay Kapman, sabi nga ni Addictus Rex. Tangina, saan kukunin ni Sara yan? Putang alangan naman na si Sara pumupunta ng Avenida para ibenta yung puday niya. Hindi naman natin nakikita si Sara sa Quezon Avenue na pumapara. At putang ina, sino naman ang bibili sa puday niya ng ganyang kamahal? Baka 150 nga, baka itabla pa. Tapos ang daming abogado, ang daming abogado na na magtatanggol sa kanya ang mamahal ng mga yan. Putang ina, Sara, saan ba galing ang pera mong hayop ka? Tumama ka ba sa loto? Ilang beses ka tumama sa loto kung totoo? Tang ina mo, Sara, hayop ka talaga. Kaya nagtataka yung mga tao, magkano binabayaran nyo kay Kapman? 150 million a month? Magkano binabayad mo sa mga abogado mo rito? 16 yan, mga kababayan. Hindi ako naniniwala na tag-1 milyon lang. Kita nyo, 16? Sa palagay nyo, yung 16 na yon, baka nga umabot ng 300 milyon yan, buwan-buwan. Diba? Baka kulang pa ho yung 300 million buwan-buwan sa mga yan. Yan, mga kababayan, grabe. Ayan, sinasabi ng abogado niya, bobo rin So, kahit na in relation to her office, is personal to the Vice President, as the principal officer. So,
hindi po pondo ng OBP or pondo ng gobyerno kung meron mang binabayad sa mga abogado. Nakita nyo? Hindi po pondo ng gobyerno o Office of the Vice President yung binabayad sa mga abogado. Tangina mga kababayan, Sara, umamin ka ng hayop ka. Napakamahiwaga mo. Oo. Diba? Mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, trilyonaryo yan eh. Baka akala nyo, bilyon yan. Oo. Eh maniwala kayo, baka may nakabaon na bolt yan. Oo, di ba? Baka naman may nakabaon na bolt yan at doon nakatago ang lahat ng kayamanan. Baka nga ang pera niyan dolyares, hindi ho peso. Baka nga na-convert pa mga kababayan sa gold, oh. Baka nga si Sara mga kababayan bumili ng mga ginto, oh, naka-imbak, oh. Dahil ho yan oh, mga pinakamadali para itago ang pera. Tangina mo, Sara, tapos palalabasin mo, nakahukay ka ng ginto, di ba? Para maging malinis na yung pera mong hayop ka. Ibabaon mo yung ginto, tapos sasabihin mo, nahukay mo. Anyways, mga kababayan, pagod na ako. Sa totoo lang, hindi pa ako nagdi-dinner. Oo, hindi pa ako nagdi-dinner. So alam nyo na mga kababayan, ano? O, paalam na tayo. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, konting pakiusap lang ho. Paki-share, paki-like po ito. Paabutin natin sa mga bobo. Di ba? Alam nyo na mga kababayan, ha? O, tigilan nyo na yung putang inang huli, arrest. Tatangan nyo, putang ina nyo talaga. Anyways, mga kababayan, opo, samain nyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga. At muli, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Ang isang buwan na magmumura para makausap yung mga DDS na mga tanga. Mike Cervera po, ang vlogger na palamura ngayong buwan ng Mayo! Our beloved Boss Mike Cervera!